Hello po, magandang gabi po muli sa inyo mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon at kayo po ay muli po namin inaanyayang sumubaybay ngayon diyan sa inyo pong kinalulugaran at kayo po ay muling makinig upang kayo po ay muling makapakinig ng salita po ng Panginoon. So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos at tayo po ay may pinabagong pag-aaralan. Ito po is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. So yan po yung ating pong pag-aaralan. So napakahalaga po nitong ating aralin upang tayo po ay, sabi nga, kaya nga po natin itong pinag-aaralan is upang tayo po ay mabuhay ng naaayon at nararapat sa paningin ng Diyos. So dahil mahirap po mabuhay lalo na po pagka tayo po ay walang alam sa Biblia or wala po tayong guide sa ating buhay. Kaya po ngayong gabi ay muli kayo po ay sumama sa akin upang atin pong muling pag-aralan ang salita po ng Panginoon. So yan po ang ating pag-aaralan at ang ating pong dito po tayo magtutunghay sa aklat po ng unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16, mga minamahal. Dini po tayo mag-dwell or kukuha ng aralin yung gabi, mga minamahal. Kaya kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran upang inyo pong maunawaan ang mga katotohanan na ipinaabot ng Panginoon Diyos sa atin. So akan ho munang babasahin ang talatang ito. Sabi po ng talata sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. Sabi po dito, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sabi po ng talata, sabi po dito, sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay, sabi po, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi ng Biblia. But as he which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. So yan po ang talata natin pong pag-aaralan. So sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagian, pag-iwas sa kasalanan. So, tayo po muna yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, muli, salamat po sa inyong biyaya ngayong gabi na muli niyo po kaming binuhay pa at upang makapakinig, Panginoon Diyos, ng inyong pong salita. Aming pong dalangin, Panginoon, ang inyong pong mayamang awat habag, bendisyon sa aming pong pag-aaralan. Akin pong dalangin, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, ay kayo po ang mayamang kumilos palagi sa bawat makikinig ng inyong pong salita upang kami po yung makinabang sa mga katotohanan na mahahayag. Labas po sa inyong pong pagkilos, Banal na Espiritu, ay hindi po namin mauunawaan at mapapakinabangan ang inyong pong salita. Kaya Banal na Espiritu, kami po yung nagmamakaawa na kumilos po kayo sa bawat makikinig, lalong-lalo na po sa mga bisita na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon Jesus. Nawa po, Panginoon, Banal na Espiritu, ay buksan niyo po ang kanila pong puso upang maunawaan ang inyong pong salita, Panginoon. Maging ako po na inyong abang lingkod, ay inyong pong patuloy na kahabagan at bigyan ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong madalang kasulatan, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong gabi at patawad po muli sa inyong pong nasumpungan sa aming mga buhay na kasalanan, sinasadya't hindi, Panginoon. Kami po ay muling nagpapalinis. At nawa po, Panginoon Diyos, ay upang ariin niyo po kaming ganap sa inyong pong harapan. Pagpalaan niyo po naman ang aming usapan at inaangkin po namin ang katagumpayang gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, so mapagpalang gabi po sa inyo, mga minamahal. So tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon, at muli po ang ating pong pag-aaralan is paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. So diyan po tayo bilang Kristiyano ay
hindi na po dapat tayong kumbaga ay sinusuy-suy pa bilang Kristiyano. Bilang may banal na espiritu, tayo po dapat ay nakakaramdam ng kabigatan pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan ng minamahal. So, at alam dapat po natin na kung saan po tayo pinanghihina sa ating paglilingkod sa Diyos, ay dapat po ating pong nilalayuan yan. Halimbawa ho, mahina tayo sa cellphone, mahina tayo sa kung ano-anong mga bagay, or etc. Ay dapat po atin pong nilalayuan yan, mga minamahal. So, yun nga po ang sabi, pag-iwas sa kasalanan. Kaya po ngayong gabi ay inyo pong samahan muli kami, o ako, sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. So, yan po, bilang tayong mga ligtas at nakakilala sa Panginoon, at bilang tayo'y mayroong bagong pagkatao, dapat na mabuhay tayo nang naaayon sa ating bagong pagkatao na itong bagong pagkataong ito'y naka-incline sa Diyos. Dapat mabuhay tayong naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Bilang tayo po ay may bagong pagkatao, na ito po ang bagong pagkataong ito po yung naka-incline sa Diyos. Dahil yung atin pong lumang pagkatao, mga minamahal, yun po yung aayaw sa Diyos. Ito yung rebelde sa Diyos. Ito yung ayaw sa gawain ng Diyos. Ito yung ayaw na maglingkod sa Diyos. Yan po yung atin pong old nature. But tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, bilang ang usapan ay pag-iwas sa kasalanan, dahil hindi naman po natin aasahan na yung unbeliever ay makaiwas sa kasalanan. Dahil doon nga sila. Buhay nila yon, mga minamahal. So, bilang tayo pong mananampalataya, tayo po ang kakausapin talaga dito. Dahil tayo po ang merong banal na espiritu, ang banal na espiritu ito, ang kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, ito po yung nangungusap mga minamahal sa atin. Ito po yung nagkukonvict sa atin, mali yung ginawa. So, kaya, kinakailangan po nating, kumbaga po ay mabuhay sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, sabi po ng talata, at meron po tayo kukuhanin ilang katotohanan dito. Meron po tayo 5 katotohanan na kukuhanin dito. Sapagkat dapat po nating malaman ito upang tayo ay maging aware talaga na bakit ba talaga tayo hihiwalay sa kasalanan. Dahil dapat natin yung malaman hindi ho lahat ay pwede sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos, mga minamahal, lalo na po pagdating sa kasalanan, usaping kasalanan. Dapat tayo po ay hiwalay po diyan. Kaya nga sabi po ng talata, and be not conformed to this world. And be not, wag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, at wag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin na mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bilang tayo po mga minamahal, tayo po mga mananampalataya, so alam po natin yung katotohanan. Pag-aralan po natin ng Biblia at ang Biblia po ang katotohanan. At sabi nga po ng talata, ang Biblia ay ilaw sa ating buhay. Kung tayo po lumalakad sa ilaw, hindi po tayo mapapahamak. So, kung tayo po malayo sa ilaw, diyan na nga ho ang kapahamakan. So, kumbaga po ay mahalaga po. Yan nga po yung ating pinag-aaralan at Biblia. So, ngayon po ay ating pong aalamin bakit kinakailangan nating humiwalay sa kasalanan. Bilang tayo po ay mananampalataya ng Diyos. Una, sabi po ng talata, ngunit yamang, sabi po, but as which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Nandun na po yung ating unang puntos. Bakit kinakailangan nating umiwas sa kasalanan? Ano yung rason? Because our God is holy. Yan po mga minamahal. So our God is holy. Holy God, mga minamahal, ang ating pong Diyos. Kaya bilang tayo po yung mananampalataya ng Diyos, bilang tayo po ay tinawag ng Diyos sa bagong buhay, sabi nga ng talata, bagong nilalang, sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito siya'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, kung tayo po ay tunay
yung tunay. Dahil hindi naman po natin aasahan yung hindi tunay na mananampalataya ng Diyos na makahiwalay sa kasalanan. Tayo lang po, yung pong mga mananampalataya ng Diyos na may banal na espiritu po, ito po yung makakahiwalay sa kasalanan because of the Holy Spirit na nagdudwell sa ating buhay. Kaya yan po sabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino tumawag ho sa atin? Hindi ho ang dyablo, hindi po ang etc. Hindi po kung sino-sino, kundi ang tumawag sa atin sa banal na pagtawag is ang Diyos, mga minamahal na manlilikha. Kaya nga sabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Kaya nga minamahal, mga minamahal naming taga-subaybay, tagapakinig, imposible na hindi po tayo po lumago sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano? Kapag tayo po ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, imposible po na tayo po ay hindi po lumago sa ating buhay pananampalataya. Yan po yung sabi. Kaya sabi, ngunit yamang banal ang sa inyong tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Yan po. Yan po yung sabi, magpakabanal kayo sa lahat, in all, sabi po, in all manner of conversation. Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Yan po yung sabi ng Biblia. Kaya nga sabi ng Leviticus, ito po yung cross-reference. Leviticus chapter 11, verse 44. Sabi po dito ng talata, sabi po dito ng Biblia, yan. Verse 44, for I am the Lord your God, ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy. For I am holy, neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. Yan po yung sabi ng Biblia, for I am the Lord your God, ye shall be therefore sanctified. Sabi po, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo'y magiging banal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi ng Diyos. So, para pala tayo maging holy in the sight of God, kinakailangan po nating mabuhay ng hiwalay sa kasalanan. No? Hiwalay sa kasalanan. No? Malayo sa kasalanan. Inaayawat ang kasalanan. Ano po? Yan po yung sabi. Kaya sabi po ng talata, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi. Kaya po, mga minamahal, yan po ang unang katotohanan, bakit natin kinakailangan umiwas sa kasalanan, na ito po ang dahilan, kaya tayo po ay nanlalamig sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos, ang ministeryo na ating hinahawakan, because of sin. Na ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nanlalamig. Ano? Kaya nga sabi po ng talata, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal ng ayos sa inyong datihang mga masasamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ano? Nung tayo po ay hindi po mananampalataya, mga minamahal, nung tayo po ay nabubuhay po sa ating datihang pagkatao, hindi po natin alam yung mga katotohanan na yun. Ang tingin natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung tingin sa tingin natin yung tama, yun ang ating ginagawa. Pero salamat sa Diyos na tayo po ay tinawag ng Diyos sa Kanya pong ikararangal, mga minamahal. Kaya nga po ang sabi ng Epeso, nasaan na yung Epeso ko dito? Sabi po ng Ephesians, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had there before ordained that we should walk in them. Na siya nating lakaran. So meron dapat tayong, meron mahal. Hindi po lahat ay ating lalakaran.
Hindi po lahat ay tama sa atin. So, hindi po sa ating sarili dapat tayo bumabase kung sa tingin. Para sa tingin ko tama, parang tingin ko tama itong gawin. Hindi po ganun. Kaya nga po merong salita na ibinigay ang Diyos sa atin upang ating pong lakaran. Kaya nga sabi ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig kundi yung pagbulay-bulayan araw-gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Yun po yung sabi. Yun po yung sabi. Upang iyong masunod na gawin. So kaya, ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. The reason why, bakit kinakailangan natin umiwas sa kasalanan at dapat talaga ibuhay natin ang paglayo sa kasalanan. Dahil tayo may bagong pagkatao. So ang dahilan kung bakit tayo po ay kinakailangan umiwas sa kasalanan, dapat iwasan natin ang paggawa ng kasalanan because of is holy. Ano? Ang ating Diyos ay banal. Mga minamahal, yan po yung sinasabi ng talata. Kaya nga, nagaya ng mga anak na matalimahin. Tayo po yun. Na huwag kayong mga asal na nang ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa walang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan. Sabi po ng talata, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi ng talata. Sabi po, nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong magsiasal ng ayon sa inyong datihang mga masasamang pita nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat kayo'y magpakabanal because it is written, be ye holy, for I po yung sabi ng salita po ng Diyos. So bakit natin kailangang mabuhay sa kabanalan, humiwalay sa kasalanan? Dahil ito po yung utos ng Diyos sa atin. At hindi lang basta utos, bilang tayo po'y nabago na ang buhay, dapat hindi na po talaga natin buhay yun. Hindi na po natin talaga gusto yun. Undangan na nga laang, nandito ang ating old nature, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero dapat ang ramdam po dapat natin mga minamahal, pag tayo po'y nakakagawa ng kasalanan, ay dapat tayo po'y lumong-lumo sa ating buhay. Ano? Lumong-lumo sa ating buhay. Bigat na bigat, parang may pasan-pasan natin ang daigdig. Yun po yung dapat yung ating lasa. Parang tayo hirap na hirap. Dahil nakakaduda bilang Kristiyano, may banal na espiritu. Pag ikay nakakagawa ng kasalanan, nakakaduda po ang ating kaligtasan pag tayo po yung masaya pa sa kasalanan natin kung ginagawa. Kaya mga minamahal, ang panawagan ng Diyos sa atin, be ye holy, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi. So, paano natin may iwasan ang kasalanan? Ano? Paano natin may iwasan ang kasalanan? Magpakabanal po tayo. Bakit? Because our God is holy. Yan po. Yan po yung isang dahilan, isang malakas na dapat na dahilan or tumutulak sa iyo para ikaw ay humiwalay sa kasalanan. Yan dapat ang malakas na tumutulak sa iyo upang ikay mabuhay sa kabanalan. Ano? Kaya mga minamahal, ang panawagan po sa atin ng Diyos, tayo po'y magpakabanal. Ano po? Sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ano? Kaya nga sabi ng Leviticus, kayo'y magpakabanal or sanctify yourself. Sabi ng talata, sanctified. Ibig sabihin, kinakailangan po talaga natin as a Christian, mabuhay ng may kabanalan, magpakabanal. Kaya nga sabi po ng talata dito, verse 13, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagpapahayag ni Jesucristo. Kaya't inyong bigkisan ang inyong baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagpapahayag ni
Jesucristo. Yun po, ano? So, hindi po lahat pwede. Kaya sa ating mga mananampalataya, hindi po lahat pwede. No? Bilang tayo po may nakaalam ng katotohanan, hindi po lahat pwede. Ano? Kaya nga sabi ng talata, and be not conformed to this world. Ano pa yung nandito sa mundo? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ano? So, kung ang ating ugali, kung ang ating disposition pa rin sa buhay is mabuhay nang naaayon sa sanlibutan ito, ay delikado po. Dapat tayo nabubuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos upang magawa natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin na tayo po'y mabuhay sa kabanalan. No? Yan po yung sabi. Dahil ang sabi, reasonable service. Assure reasonable service. Ang sabi po ng Romans chapter 12. Ako nang huwapasahin. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ano? That ye present your bodies a living sacrifice, holy. Holy. So, hindi tatanggapin ng Diyos yung pagkain naghandog sa sabi nga sa Biblia, pag naghahandog sa tabernakulo, hindi naghahandog ng may kapintasan. Walang kapintasan ang inihahandog. Dahil ang paghahandogan mo yung Diyos. So kung tayo po ay gusto natin mabuhay sa kabanalan, maging hiwalay dapat tayo sa kasalanan. Sabi nga po ng talata, I beseech you. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Ako'y namamanhik sa inyo, nakikiusap sa inyo. Alang-alang sa awa, kahabagan ng Diyos, the mercies of God, that ye present your body, a living sacrifice. Pag naghahandog sa tabernakulo, buhay, hindi patay. Yung ating buhay, buhay sa Diyos, dapat tayo pag naglilingkod sa Diyos, ay buhay. Ay pagka sa mundo, kaya naman tayong makatili, pero pagkagawain sa Diyos, pag sa Diyos ang usapan, ano pa sabi? As your bodies a living sacrifice, holy. Yun po. Holy, holy, acceptable unto God. So, ang tinatanggap pala ng Diyos na handog is yung walang kapintasan, banal. Ito po yung karapat dapat sa harapan ng Diyos. Ito po yung kanyang tinatanggap. Maging sa atin yung buhay. So, kaya para ang Diyos ay malugod sa atin, kinakailangan po tayo banal. At pag kayo po ay nabubuhay sa kabanalan, ay posible naman kayo mabuhay sa kasalanan. Hindi po pwedeng ipagsabayon na kayo nabubuhay sa kabanalan and yet nabubuhay kayo sa pagkakasala. Hindi po pwede. So, para tayo po ay makapaglingkod, the reason why we kumbaga ay kinakailangan na humiwalay sa kasalanan is to become holy. Bagaman in the sight of God, tayo po ay perfect na because of the Lord Jesus Christ. But sa ating buhay, ngayon, habang nandito pa tayo sa mundo, hindi po lumang pagkatao. Na ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagtatabangin sa Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay lumalayo sa Diyos. Itong old nature natin, itong katawan. Kaya nga, tagal bumalik ng Panginoon. Na tayo mag-glorified body na wala nang kasalanan na tumitira sa ating sarili, sa ating buhay. Ito po ang laman na ito. Ito po dito po tumitira ang kasalanan. Kaya kinakailangan po natin mabuhay sa kabanalan. Kaya ang sabi ng talata, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Banal ang Panginoong Diyos. Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Paano yun? Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 10:31, kung kayo nagsisikain man o nagsisinuman, ano man ang inyong ginagawa, gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, imposible naman na pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, hindi mo naluluwalhati ang Diyos doon. Kaya nga, kung kayo man, ano man ang inyong ginagawa, nagsisikain man o nagsisinuman, ano man ang inyong ginagawa, gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Kaya, be ye holy for I am holy. Nasabi po diyan ng talata. So, hiwalay sa kasalanan ang nabubuhay sa kabanalan. Yan po yan. Hiwalay sa kabanalan ang nabubuhay sa kasalanan. Ano? At hiwalay sa kasalanan ang nabubuhay sa kabanalan. Yan po yan. Vice versa. Kung kayo po nabubuhay sa kasalanan, hiwalay kayo sa kabanalan. Kung kayo nabubuhay sa kabanalan, hiwalay kayo sa kasalanan. So, sana inyong pipiliin. Kung tayo Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, ang panawagan ng Diyos sa atin bilang mananampalataya ng Diyos, be ye holy, for I am holy. Sino tumawag sa atin? Ang Diyos. So, sabi po ng talata, but as He which had called you in is holy. Sino tumawag sa atin? Ang Diyos. Ang banal na Diyos. Ano? Ang sabi? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal na kabanalan. The reason why we must live, bakit kinakailangan nating mabuhay sa kabanalan? Una, because our God is holy. Pandalwa, ang sabi po ng talata sa verse 5, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong datihang masasamang pita, kawalang kaalaman pa. So, ano yung makikita nating katotohanan dito? Nang sabi, ang sabi dito ng verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin. So, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Pandalawang makikita po natin katotohanan, yung harmony with Him. Meron po tayong, kumbagay, harmony. Kumbagay, connection sa Diyos. Meron tayong pakikipagkaisa sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi po ng talata, nagaya ng anak na matalimahin. Sino mga yung anak na matalimahin? Siyempre, yung mga anak ng Diyos, mga minamahal. Hindi po inaasahan dito, mga minamahal, yung hindi anak ng Diyos dahil hindi po sila magkakaroon ng harmony with God, mga minamahal. Hindi po sila magkakaroon ng harmony, mga minamahal, sa Diyos. Pag sinabi po dito, ito po yung ibig sabihin, a combination of simultaneous musical note in accord. Pag sinabi pong harmony, ito po yung meron pong maganda ho sa gitara, pagka wala ho yan sa tono, ay hindi ho maganda, mga minamahal. So, meron po tayong harmony with God. Ang sabi nga po ng talata dito, na verse 14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayo mag-asal ng ayon sa inyong datihang mga masasamang pita, nang kayo'y nasa walang kaalaman pa. Bilang tayo po'y anak ng Diyos, bilang tayo po'y anak ng Diyos, mga minamahal, dapat po ang ating pong buhay ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po ang isang instrument, mga minamahal. Ang isa pong kumbaga instrument na yung halimbawa po gitara. Mga minamahal, pagkayan ho ay hindi po nakaayon ang isa't isa doon sa tono, ay hindi po gaganda ang tunog. Hindi po gaganda ang salim ng tunog, mga minamahal. Hindi po magiging maganda ang kalalabasan ng tunog. Ganon din po. Bakit? Isa pang dahilan kung bakit kinakailangan nating maging hiwalay sa kasalanan upang tayo po ay maging kaayon ng Diyos. Hindi lamang ang Diyos ay banal, meron din tayong dapat harmony with Him sa Diyos, mga minamahal. Dahil sabi po ng talata, sabi nga, verse 10 ng Ephesians, sapagkat kayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa.
Hindi po natin sinasabi na tayo po ay gumawa ng mabuti para tayo maligtas. No. Mga minamahal, ang totoo po, mga minamahal, kaya po tayo nakakagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos because of the Lord Jesus Christ, dahil tayo naligtas na. Yun po. Kaya po tayo ngayon sa harapan ng Diyos ay inaaring ganap na ng Diyos yung ating mga gawa, lahat ng ating ginagawa ay inaaring ganap ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng talata, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Biyaya po yun. Ano? Inihanda na ng Diyos tayo ng una pa. Ano? Ang sabi po dito ng talata, na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Biruin niyo po yun. Ang Panginoong Hesus po ay talagang sinugo dito, ano? Para tayo iligtas, dahil tayo po ay anak ng Diablo dati, ano? John 8:44. Pero salamat sa Diyos, dahil ang Panginoong Hesus, tayo po ay naging adopted son of God because of the Lord Jesus Christ. Yun po. Kaya nga sabi po ng talata sa verse 5 ng Efeso Kapitulo 1, versikulo 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Salamat po sa Diyos. No? Salamat po sa Diyos na tayo po ay meron tayo ngayong harmony with Him. Meron po tayong kumbaga po ay nakaayon po tayo ngayon sa Diyos. Ano? Hindi po tayo laban sa Diyos. Pero alam niyo po mga minamahal, bumibigat po ang kamay ng Diyos sa atin. Dumadating po ang terminong salot ng Diyos sa atin. Pinapalo po tayo ng Diyos because of our stubbornness to Him. Yung ating katigasan ng ulo sa Kanya, mga minamahal, ay may inuutos ang Diyos, mabuhay ka sa kabanalan, be ye holy, for I am holy. Ay tayo naman nabubuhay sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ano? Yun po yung sabi ng Biblia. Kung ano yung sabi nga, at huwag kayo magsayos sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ay hindi, nabubuhay pa rin sa kasalanan. Hindi maaari yan. Asahan mo, ikaw ang isa sa malamig na Kristiyano dito sa simbahan ito kapag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Asahan mo, wag kang asahan mo na ikaw ay mawawala sa paglilingkod sa Diyos pag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan. Pero ito po yung katotohanan na pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, asahan mong ikaw ang isa sa pagpapala dito sa simbahan ito. Ikaw ang isa sa blessing sa simbahan ito. Ikaw ang isa sa masugid na naglilingkod sa Panginoon sa simbahan ito. Yan po. Hindi naman po pwede na tayo hindi naman po laging yung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan and yet ikaw ay masaya pa rin. Kahipokrituhan yan. Kahipokrituhan po yan. Kahipokrituhan po yan. Dapat tayo po yung nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Yun po yung maganda. Yun po ang tama. At kapag tayo po yung nabubuhay sa kalooban ng Diyos, di po sasaya ang ating buhay. Pananampalataya. Yun po. Di po tayo sasaya. Sasaya po ang ating buhay pananampalataya. Sasaya po ang ating paglilingkod sa Diyos. Sasaya po ang ating pong fellowship, yung ating pong pakikipagnig sa Diyos kapag tayo po ay nabubuhay sa Kanyang kalooban. Meron tayong harmony to Him. Sino po yung may mga harmony? Yun po yung mga banal na espiritu. Yung may mga tatak, may mga Holy Spirit sa kanilang buhay. Pero kapag ikaw ay wala pang Holy Spirit, ay hindi po natin naasahan meron kang harmony sa Diyos. Kasi tanas ka pa may harmony. Kaya yan po yung isa sa katotohanan, the reason why we must to
separate with sin, kailangan humiwalay o umiwas sa kasalanan because of God, our God is holy. Pandalawa is yung harmony with Him. Pantatlo is, ito po yung sabi ng talata, verse 18 muna, akan munang babasahin. 18 to 19. Na inyong nalalaman kayo tinubos hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay dati, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Yan po yung dati tayo nabubuhay, diya. Walang kabuluhan ng ating pong pamumuhay, tayo naniniwala sa kung ano na lamang ang sinabi ng ating mga magulang. Pero sa Biblia, hindi tayo naniniwala. Kaya tayo po mga mananampalataya ay kung tayo po hindi pa rin naniniwala sa Biblia at tayo po naniniwala pa rin sa sabi-sabi ng mga magulang, ng ating mga magulang, ay naku po, ay hindi ko alam. No? Kaya nga, tinubos na po tayo. Tayo po yung naging anak na ng Diyos. We are adopted son of God. Meron tayong harmony with Him ngayon. Ano po? Na inyong nalalaman kayo tinubos hindi ng mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na inyong nilakaran na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So tayo po tinubos na. Tayo po ay tinubos na ng we are redeemed by the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay meron ngayong pakikiisa sa Diyos ngayon, mga minamahal. Meron po tayo ngayong kumbaga ay fellowship with Him. So nung ako hindi pa mananampalataya, wala pa akong fellowship sa Diyos. Ang lagi ko pong kaulaya or fellowship nung ako'y wala pa po sa Panginoon, siyempre, ay mga barkada. So yung mga barkada ko naman, hindi rin nakakilala sa Panginoon. Ay di, ang fellowship namin ay kami at si Satanas. Yan po yan. Pero pagka tayo po yung anak na ng Diyos, siyempre, hiwalay ka sa kasalanan, hiwalay ka sa, kumbaga ay gawa ng kasalanan, at nabubuhay ka sa kabanalan, at ang Diyos po ang inyo po kaulaya or ka-fellowship. So yan po, Holy God, harmony with Him. Pandalawa, yung ano yung dahilan, bakit kinakailangan tayo umiwas sa kasalanan upang maparangalan natin ang Diyos sa ating buhay. Ano po yun? Honor God in our life. Upang maparangalan natin ang Diyos sa ating buhay. Yun po yung kailangan. Upang ang Diyos po'y mapapurihan. Pag sinabi pong honor, to show appreciation, respect, or affection for someone. Yan po. So pag meron kang affection sa isang tao, ay talagang ikaw ay nagbibigay ng, kumbagay, lalo na pag sa iyong minamahal. Nagbibigay ka talaga ng, kumbaga ay galang, respeto. Alam nga namang, hindi ka nagbibigay ng respeto. So, ganun din po, bilang anak ng Diyos, we must honor God in our life. Yan po yan. Kaya nga sabi na yan talata, ito po yung utos ng Diyos sa atin, kaya't inyong bigkasan ng inyong mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo. So, kaya nga sabi nga po, hindi po lahat ayos sa atin, hindi po lahat tama. Maging mapagpigil tayo. Ito po Ang sabi po ng talata sa Galatians, tingnan niyo po. Ito po yung atin pong kalaban, laman, yung atin pong sarili. At ito po ang gawa ng laman. Tingnan niyo po. Ito po yung sinasabing tayo po yung magpigil. Ang sabi po dito ng talata sa Galatians chapter 5. Verse 17 muna. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Tingnan niyo. Tama po. Kung tayo po ay nabubuhay na-guided with the Holy Spirit, yun ang ating gagawin. Pero kung tayo po ay nabubuhay sa laman,
ayun ang ating gagawin. Hindi natin gagawin yung, pag tayo nabubuhay sa kasalanan, hindi natin gagawin yung kabanalan. So, pag tayo namin nabubuhay sa kabanalan, hindi natin gagawin ng kasalanan. Kaya nga sabi ng talata, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, magkalaban po yan. Kaya meron, ang mananampalataya po, kung kayo po tunay na mananampalataya, merong labanang nangyayari. Merong labanang nangyayari po sa inyong buhay. Yan po. May labanang nangyayari. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, at hayag ang gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, magaling gaho, pagkamote ang tinatanim, makakain pa ho yun. Pero pagka tinatanim mo'y galit, naku, hindi mo makakabuti. Magkakaroon ka lang ng sakit ng ulo. Pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi. Ay, ano ka ibinabahagi? Pagka binabahagi ay kung ano-ano ay delikado. Mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapauna ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay siguradong hindi anak ng Diyos. Siguradong pa-impyerno. Tingnan niyo po, bunga na. Dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpapigil, laban sa lahat, sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. Yun po. So, kapag tayo po'y nabubuhay nang naaayon sa laman, hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. At hindi napaparangalan ang Diyos sa ating buhay. Sino napaparangalan? Si Satanas. Kaya nga, we must honor God in our life. Kinakailangan na maparangalan, mapapurihan, maigalang ang Diyos sa ating buhay. Honoring God in our life. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan na dapat po nating malaman. Na dapat ang Diyos po ang napaparangalan sa ating buhay. Sino dapat ang parangalan sa ating buhay? Lalo na sa ating mga mananampalataya, sino po ang napaparangalan sa ating buhay? Kaya nga paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. So, kaya tayo po pinaiiwas ng Diyos sa kasalanan upang ang Diyos ay maparangalan sa ating buhay. May dahilan ba ng rason? Our God is holy. Meron na tayong harmony sa Diyos because we are son of God, adopted son of God because of the Lord Jesus Christ. At pantatlo, bilang anak na ng Diyos, kinakailangan ang Diyos na napaparangalan sa ating buhay. Yun. Ang Diyos ang napaparangalan sa ating buhay. Yun po sabi. Kaya nga sabi ng talata sa Roma uli, balik po tayo. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tingnan niyo po. And acceptable and perfect will of God. Ano ba yung perfect will of God? Ang sabi po ng talata sa verse 15 and 16, but as He which had called us is holy, so holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. So yan po ang katotohanan na ipinaalam po ng Diyos sa atin ngayong gabing ito, mga minamahal. Kaya nga sabi, honor God in our life. Ang sabi ng 1 Corinthians, ito pang sabi, chapter 6,
Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Tingnan niyo po sabi ng talata, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? So bilang tayo tinubos ng Diyos, binili ng Diyos ng kanyang dugo, ang sabi ng 1 Peter chapter 18, chapter 1 verse 18, na inyong nalalaman kayo tinubos. For as much as ye know that ye were not redeemed, which, sabi, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your father, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. So tayo po ay, nasabi po ng talata, na inyong nalalaman kayo tinubos. So bilang tayo tinubos ng Diyos sa kasalanan, tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos. Nasabi po ng talata, o hindi ba ganin nyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Alam niyo po tayo, double property of God. We are, tayo po pag-aari ng Diyos sa pagiging nilikha, at tayo pag-aari ng Diyos sa pagiging tinubos. No? We are double property. Doon sa mga mananampalataya ng Diyos, we are double property of God. Tayo po'y pagmamayari ng Diyos dahil po'y kanyang tayo nilikha, at tayo po'y pagmamayari lalo ng Diyos na rin ng Diyos dahil tayo po'y kanyang tinubos. Ano? Kaya verse 20 sabi, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Yan po sabi. Ano? Sabi ng talata, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yan po sabi. Ano? Yan po sabi. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sino po ang naluluwalhati sa atin ng buhay? Sino po? Ang Diyos po ba? Ano? Dapat po ang Diyos ang naluluwalhati sa ating buhay. Kaya nga sabi ng talata sa 1 Peter chapter 15 and 16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po ang sabi. Ano po? Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. So yan po yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. So the reason or dahilan kung bakit kinakailangan natin umiwas sa kasalanan at wag nang mabuhay sa kasalanan, dahil ang Diyos natin banal. Dahil meron tayong kumbagay, fellowship, harmony with God. Number 3, bilang tayo po naging anak ng Diyos, kinakailangan po natin na maparangalan, mapapurihan ang Diyos sa ating buhay. Kaya kung gusto po talaga nating lumago, mga minamahal, kung gusto talaga nating lumago sa ating buhay pananampalataya, maging hiwalay tayo. Huwag ho tayo mabuhay. Una sa kasalanan, pandalawa yung naaayon. Huwag tayo mabuhay ng naaayon sa mundo. And huwag tayo pong mabuhay na katulad ng mundo. Iba po tayo sa kanila. Tayo po ay anak ng Diyos. Ano po?
So yan po ang sabi ng talata. Excuse me po, at ang aking ilong talaga ay barado. Ano po? Yan po yung sabi ng talata. So yan po muna tayo nagtatapos sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. Ano po? Yan nawa po ay atin pong magawa. Sa biyaya ng Diyos. Magawa po natin yan. Dahil wala akong perfect. Bilang tayo po'y nasa laman pa, tayo po'y magkakamali at magkakamali. Pero maganda yung ginagawa natin ng kalooban ng Diyos. Dahil kapag ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, less ang paggawa natin ng kasalanan. Ano po? At talagang maiiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Hindi lang maleles, kundi maiiwasan talaga natin ang paggawa ng kasalanan kung tayo po'y mabubuhay sa kalooban ng Diyos. So yan po. So tayo po'y manalangin na sa ating pong pagtatapos. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa inyong buhay. Sa amin at inyo pong biyaya na kami po'y nakapag-aral. Pagpalain niyo po nawa kami. At salamat po sa katotohanan na hayag. Nawa po Panginoon, ang bawat nakapakinig ay niyo po nawang ipinaunawa yung mga katotohanan na nahayag ng gabi. At muli po, salamat po sa pag-aaral na ito. Salamat po sa gabing ito na may kabuluhan na nakapag-aaral kami ng iyong salita. At pagpalain niyo po nawa ngayon pang lumahinging gabi. Gabay niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Ang lahat po nito ay amin po sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo at bukas po ulit. God bless po sa inyo lahat.